Salamat sa nag-sponsor sa galon, charot. Magtatanim ako ng pitsay dito. Pambilya. Walang sa akin ang paliwanag ninyo ni Mama. Tumanda ko noon, galit na ako. Sana hindi ko sabihin niya ako kung gusto mo makitira sa bahay nila tita. Hindi. Ako, sa palengke at dito sa hindi kami nakikitira. Kaya lang, wala na rin akong nagawa pa. At yung paglipat namin sa bahay ni Tita Angela ay nagsimula ng mas kalpado namin mga Magmula si Ani sa siguro ako noon papadudod. Ako ang naging tagalinis ng bahay ni Tita Angela, naghugas ng pinggan at nakilang utusan. Hindi ako nakakarating noon. Hindi ako gaano nakakapagtinda sa palengke. At hindi na rin nasasamahan si Mrs. Smith sa pamamalengke. Si Mrs. Smith ay isang Amerikana na nakatira sa kalabyang kanto mula sa palengke. Tinutulungan ko siya magbuhat ng mga pinamili niya. Inihahatid ko siya sa bahay nila at kung minsan ay inuutusan niya ako maglinis ng bakura nila pero binabayaran niya ako at binibigyan pa ako ng ano-anong pagkain. Inuulit ko naman sa mama ko. Kay Mrs. Smith ako natutong mag-English noon, Papa Dudut. Magaling kasi siya mag-Tagalog kaya ito ko siya makaturo sa akin. Lagi ko namang tinatandaan ang mga tinuturo niya. Si Mama naman ay umabot daw ng third year sa kolehiyo sa kursong BS in Secondary
Oh, di ba? Marunong ako. Pero kahit ganun siya, madalas ko siyang bigyan ng mansanas. Galing ako sa palengke at tumutulong ako sa pagbubuhat ng prutas. Si Tessa ay binibigyan niya ako ng prutas bilang bayad. Madalas ay dalawang mansanas ang ibibigay niya sa akin. Isa ay para kay mama, at isa naman ay para kay Margaret. Kaya lang, naalala ko nung una ko siyang bigyan ng mansanas. Ay, ayoko nga. Napulot ko lang yan sa basurahan eh. Hindi. Pangit na to. Bigyan sa akin ng Aling Tessa. Ito ang isa para kay mama eh. Ayoko pa rin. Ayoko yung kamay mo. Sana kung nakasupot yan, pero hindi eh. Hawak-hawak ng malulunong kamay. So, dalhin ko na rin yan. Ang arte mo naman. Talaga. Kaya na nga lang binibigyan eh. Nag-iinarte ka pa. Eh, bakit mo kasi ako binibigyan yan? Wala lang. Wala lang. Crush mo ako, no? Crush? Ikaw, Ba? crush ko? Ang taba-taba mo eh. Paano kita magiging crush? Pag susunod ko. Ayaw ko kasi malaman niya na crush ko naman talaga siya kahit na makawa siya. Kaso nabadlip siya sa may kasilabi ko. Oo, mataba ako pero at least hindi ako mabaho. Hindi ako gustusin at hindi ako namumulot ng mansana sa palengke. Yan ka na nga. Che, ang sabi sa akin na sinabayan ng pagkakadalawang na pag-alis. Alam mo, Papa Lili, mula noon ay hindi na ako pinansin ni Margaret. Iwas na ako siya. Kapag nakita niya ako, nakakita na siya. Ang totoo, Papa Lili, ay ang nabubuti. Hindi ko naman sinasagawa kahit bata pa ako. Pero si Kuya Jaja, ang pangalan niya, pamikitaan nila, ay hindi yata nauuan ng mabuti. May isang araw kasi nakita ko siyang nagsusugal sa palengke. Naka-uniform pa siya noon. Nung makita niya ako ay sinabihan niya ako na huwag ko daw siyang isusumbong sa mama niya. 14 lang noon si Kuya Janjan, pero marami ng bisyo. Nagyoyoso na rin siya noon, pero tatamaan daw ako sa kanya kapag Babaan, sinubukan paano daw pag siya. dinig mo niya? Ha? Babaan mo, paano pag dinig? Bababa din yan kasi maano man na yun. Galit na galit sa akin si Tito Pino. Tanong niya ako na kumuha daw ng 500 pesos. Sisinungaling ka pa ha? Ulyaw niya sabay sumikap sa braso ko at amang sasampalin ako pero narinig kong nagsalita si Mama. Sa paglingon ko ay nakita ko nakatayo si Mama sa may pintuan. Nanginginig. Alam kong pinilit lamang niyang
ayan na po siya. Ganyan po siya ang style niya. Ganyan po. O, diba? Hindi pa yan tapos. Pero ganyan talaga yung style niya. O. Diba? Ganyan. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each of you. Content creator.